Anyway, may nilabas pong survey ang SWS. Ayan, for sure nabalitaan nyo na ka-coffee. Naglabas po ng survey itong SWS patungkol po sa pagtingin nila dito sa pag-surrender kay Digong dyan sa International Criminal Court. And luckily, pabor ang majority ng mga Pilipino. Ibig sabihin, gusto ng mga Pilipino na isurrender si Digong o na isurrender si Digong dyan sa ICC. Oh, di ba? Nagsalita na ang taong bayan. Gusto naming mapanagot yan si Digong. Ikulong yan dyan, wag na pakawalan. Yung haba-haba ng hearing doon, kung di nila madidiskartehan yan, 4 years to 5 years to 6 years, yan, tenga muna siya dyan. Taong bayan na nagsasalita, oh. Gusto namin, buti na lang, nakulong yan. Lalo na yung mga biktima ng tukhang. Tuwan-tuwa sila, finally, no? Nakamit nila ang hustisya kahit wala pang judgment. Kahit papano, nakamit nila, nakita nila na nakakulong yan si Digong. Ang palasyo, nagpapasalamat po. Nasa balita po ng ABS-CBN. Kung nakita nyo na itong balita na ito, Palace, thankful, majority of Pinoys back accountability for Duterte drug war killings. Yung pagtsugi niya dyan, yung kanyang tukhang dyan, ayan, mananagot na siya. Malacanang on Thursday said it is thankful that majority of Filipinos agree that former President Rodrigo Duterte should be held accountable for EJK than during his terms tukhang. Okay, very good. Kung sino man po yung na-survey ng SWS, thank you. So, kahit papaano, may research na naglalabas na gusto namin na managot si Digong yan. So, ano yan? Yung mga DDS na nasa social media, mga peke lang yan, mga trolls lang yan? Baka. 51% of Pinoys agree Duterte must be held liable for EJK victims and tukhang, sabi po ng SWS. Natutuwa po tayo na majority po ng mga taong bayan ay sumasang-ayon sa ginagawa ng pamahalaan. Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro told Teleradyo Serbisyo. Masakit ang loob ng mga DDS kasi majority gustong makulong si Digong. Yan, di nila matanggap yan. A social weather station survey conducted from February 15 to 19 showed that 51% of Filipinos believe Duterte must be liable for the drug suspects that have been natsugi under his administration, while 25% said they disagree. O biruin mo, 51% agree, 25% disagree. Ang layo ng diferensya from 51 to 25. Diba? 25 lang yung hindi sumasang-ayon. Siguro yan mga kaibigan ni Digong. Siguro yan mga nakinabang sa tukhang. Kaya ayaw mapanagot si Digong. Pero 51%, majority ka-coffee, gustong mapanagot si Digong dyan sa tukhang na yan. Meanwhile, 14% indicated they are undecided, while 10% said they lack knowledge to give an opinion. Kung mapanood nila yung mga video, kung mapanood nila yung mga testimonya ng mga pamilya ng mga natukhang, for sure, boboto ito. Pabor para mapanagot itong si Digong. Kung napanood nyo lang yung mga kwento ng mga senior citizen, yung 70 years old na nanlaban daw, diba? Yung kinuhaan ng ID, na-verify yung identity, nilihis yung CCTV, jug, pinagbabaril. Diba? Kung mapapanood nyo yung mga testimonya na yan, for sure, boboto kayo para mapanagot si Digong. Kasi di mo naman mapapanagot dito sa Pilipinas yan. Naaabuso nila yung judicial system ng Pilipinas. Paano mo mapapanagot yan? Diyan, kahit paano, international community yan. Hindi nila basta-basta masusuhulan. Sino mag-a-attempt na suhulan ng mga judges ng ICC? Wala mag-a-attempt dyan. Diba? Mahihirapan sila dyan. Kasi hindi naman parang Pilipinas yan na dinadaan lahat sa suhol, dinadaan lahat sa takot, dinadaan lahat sa drama. Ibang-iba yan. Buti nga nag-judgean niya sa ICC. Kasi kung dito sa Pilipinas, baka ma-impluwensyahan pa yan. Aminin man natin sa hindi ka-coffee, yan ang realidad ng justice system dito sa Pilipinas. Yung impluwensya ng mga mayayaman, yung impluwensya ng mga kakapangyarihan, nandiyan pa rin yan. Diba? Kaya patas ang laban na yan, dyan sa ICC yan. Sabi nila, ng mga DDSO sa comment section, bakit kasi doon yung pasinampahan ng kaso? Pilipino siya, dapat dito siya sa Pilipinas litisin. Ma'am, sir, presidente yan ng Pilipinas. Kung sinampahan niya ng kaso nung siya ay presidente, sa tingin mo ba uusad yung kaso na yan? Ibabasura lang yan sa impluwensya ni Digong, parang hindi ka namang nag-grade 1. Sabi pa ng content creator, parang kang hindi ka nag-grade 1 sabay hampas. Di ba? Ikukulong mo si Digong, presidente siya dito.
lahat ng resources at his disposal, ikukulong mo siya dito, sasampahan mo, ano ka? Bilyonaryo na magsasampa sa kanya? Anong laban ng mga pedicab driver? Pamilya ng pedicab driver, pamilya ng construction worker, pamilya ng sari-sari store owner na naiwan ng mga tsinugi ni Digong. Atras yan. Kasi wala siyang resources. Kanino siya tatakbo? Kay father. Limited lang din ang kapangyarihan ni father. Kung sino man pong pare na tumutulong sa mga biktima ng AJK. Tapos gusto mo, dito na lang sampahan sa Pilipinas yan. Sos, Mariosep. Paano makakamit ang hustisya kung dito sampahan ang kaso yan? Okay lang yan dyan sa ICC. Buhay hotel naman siya dyan eh. Charming daw, sabi ni Sarah. Kung napanood yung interview ni Sarah, sabi niya, si Digong daw nakukuha yung charming dahil charming siya, nakukuha daw yung parang tinutukan niya doon yung kumbaga yung loob ng mga nagtatrabaho dyan sa ICC. Wow, sana all charming. Despite the survey asked over 1,800 respondents nationwide for their insights. The survey was commissioned by the Strat-based group. May nag-commission ng survey. Oy, peke yan! Yan naman sasabihin nila kasi hindi favorable sa kanila. Despite being deemed as a Duterte stronghold, the SWS said Visayas has the highest agreement to holding former President Duterte accountable for AJK at 62%. Oy, mga kakampi ni Lene Robredo yan, mga taga Visayas. O yan, gusto talaga nila mapanagot sa Digong eh. In Mindanao, which is known as Duterte's bailiwick, 47% also agreed to holding him liable. O, biruin mo. Balwarte mo na yan, nakakuha pa ng 47%. Gusto kong mapanagot. In an interview, Castro said the palace aims to address fake news surrounding Duterte's arrest following the issuance of a warrant by the International Criminal Court. Kasi yan na lang ang resort nila. Yan na lang ang ginagawa nitong mga DDS talaga. Manggulo. Gagawa ng mga fake news, isi-circulate nila online yan para makakuha ng simpatsya. Palalabasin nila, irregular, mali, yung pag-aresto dito kay Digong, wala daw warrant, pero kanina sa hearing na-establish na mayroong warrant of arrest, pinakita yung digital copy, which is allowed naman po yan, yung digital copy, pinapalabas nila na walang warrant of arrest. Ayun yung tanggapin. Diba? Napapahiyari kayo dyan. Castro also reminded Vice President Sara Duterte about her duties after the latter followed her father to The Hague in the Netherlands after his arrest. The former president is currently at the ICC's detention center at The Hague in the Netherlands. He is facing a complaint of crimes against humanity of MURDER in relation to EJK in his years-long brutal tukhang. Oo nga, paano pa makakapagtrabaho si VP niyan? Ma'am, baka patong-patong na yung mga kailangan mong pirmahan dyan. Diyan ka na tumira sa The Hague. Uwi din, minsan, may trabaho ka din dito. O pwede, wag niya muna kunin yung sahod niya. O pwede, mag-resign na. Diba? Mag-resign na siya sa pwesto niya, bantayan niya yung tatay niya dyan sa The Hague. Kasi pinapasahod siya dito sa Pilipinas, di naman siya nagtatrabaho. Ang vice-presidente Kakopi, wala yung regular na magta-time in, time out ka, hindi uso yan. Pumasok ka man o hindi, may sahod ka. Ayan ang nga nangyayari. Paano siya nakakapagtrabaho? Baka sa gabi, nagtatrabaho, masipag. Pero tama yung sinasabi dito ni Castro, ni Yusek Claire. Madam, alalahanin mo, ikaw ay vice-presidente. Meron kang tungkulin, may trabaho ka dito sa Pilipinas. Baka nakakalimutan kasi hindi ata uuwi hanggat di dala si Digong eh. Matagal-tagal pa yan, ma'am. Ilang taon yan? 4 na taon, dyan ka. O, tapos na yung eleksyon. Ng 2028, nandiyan ka pa rin, di pa na iuuwi si Digong. Kailangan ma-remind si Sara Duterte. May trabaho siya dito, may pananagutan siya dito sa Pilipinas. Umuwi na siya, isama niya na si Roque. Kasi si Roque may pananagutan dito sa bansa eh. Dahil nagtatago din po yan eh. Total, di naman parte ng legal counsel yan o ng counsel ni Digong. Pauwi na rin yan. Bring Harry home. Oy, Harry, uwi ka na dito. Hindi na galit sa'yo ang mga kumarin mo dyan sa House of Representatives. Kailangan mong managot. Uwi ka na dito sa Pilipinas at ipaliwanag mo na bakit bigla kang yumaman. Ipaliwanag mo na, ano ba talaga yan? Magkano ba ang bigayan dyan sa Pogo? O totoong nagbenta ka ng lote? Patunayan mo na totoong nagbenta ka ng lote kaya bigla kang yumaman. Yan naman pinagsimulan yan eh. Biglang yaman eh. Sabi niya, nagbenta ng lote. O asang katunayan na nagbenta ka ng lote, walang maipakita. Ayun, nagtago. Humahanap ng asylum dyan sa the Netherlands. Good luck sa'yo, sir.
O siya, sige ka-coffee, baka may komento kayo, opinion, reaction, lagay dyan sa comment section para mabasa yan ang iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, please like and follow. YouTube, click and subscribe and hit the notification icon. Yung mga nakikinig din sa atin sa TikTok, pwede rin po kayo mag-follow dyan. I'll see you ka-coffee in my next video. See you, bye-bye.